Good morning, beautiful people. Let's have coffee. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang araw nyo? Nagkape na ba kayo? Marami tayong trabaho. Every day, pero kahit anong dami ng trabaho natin, let's always be happy, okay? Guys, alam nyo ang buhay, iikot lang ng maganda at ma-appreciate lang natin pag nasa puso natin si God. Yes. Do you believe that? And yes, dapat ganun tayong lahat. So, ayan. Dapat pagising natin sa umaga, let's begin to pray and offer everything to God. At dapat invite natin si God sa bawat balaki natin sa buhay. Ano man yung ating binabalak, ano man yung ating gustong gawin or gustong sabihin sa tao, let God step in first para He will guide us and He will lead us for a better result. And let's avoid to be bitter to anybody else. No matter how the person is sweeper or cleaner in the toilet, dapat maging mabuti tayo sa kanila. Naalala ko nung ako ay nagtatrabaho pa sa Singapore, yung isang kasamahan ko na Pilipina, bago pa lang ako actually nun doon, para mga 3 months pa lang ako doon sa company namin before. Na-shock ako doon sa isa kong kasamahan na mayabang na Pilipina. Sabi niya sa akin, kasi yung sweeper, cleaner namin, doon sa company namin, she's very close to me. She's a Malay. And every day, she's bringing the kuway. Kuway is yung, parang yung sa atin ay biko, kutsinta, ganyan. So, sa Singapore, ang tawag doon ay kuway. Kuway. So, every time binibigyan niya ako ng ganon, hindi ko alam kung may inggit itong Pilipina na to. Lagi niya sinasabi sa akin, don't be so close to that person kasi boss will get mad at you. Sabi ko, bakit? Anong masama? Wala naman siyang ginagawa, binibigyan lang naman niya ako ng food. Kasi cleaners lang siya. Guys, alam niyo ba yung feeling? Hindi man narinig nung tao yung sinabi nung Pilipina na yon, na-hurt ako. Kasi sabi ko, what if ako yung sweeper? 'Di ba? What if ako yung cleaners? Tapos ganun ang trato sa akin. So, I never change. Lalo pa ako naging mabuti doon sa cleaners na yon. Alam nyo guys, pag yung may pagkakataon, pag weekend, pinupuntahan ko yun sa Malaysia kasi meron siyang 2 anak. Inilalabas ko sila. Yes. And ipinanggo-grocery ko sila. Yes. At sa Malaysia guys, may mga ukay-ukay din. And then, magaganda ang mga ukay-ukay doon guys. Yes, mga galing Europe. Mga galing, basta magaganda, mga branded. So, ibinibilhan ko ng mga ukay-ukay yung kanyang mga anak. Pati siya, saka yung kanyang mother. Tuwan-tuwa siya. Yung mga small thing guys, no? Na unmeasurable happiness yung na ibibigay natin sa tao. So, wag natin gayahin itong Pilipina na to, ha? Sorry for this kabayan, no? Then, alam mo ba, she makes me go through a lot to that company, pero I just swallow because I want my life in gusto ko ba ng tahimik na buhay? Ayoko ng masyadong miserable na buhay. Alam nyo guys, sa buhay natin, let's choose to have a peaceful life than miserable life. And alam nyo ba, yung peaceful life na gusto nating ma-achieve sa buhay natin, manggagaling sa atin yon, sa pagtatrato natin sa kapwa natin, sa kilos natin. Yes,
Huwag nating i-aim yung faithful life while gumagawa tayo ng karumal-dumal. Walang ganong resulta. At hindi rin ipagkakaloob sa atin ni God yung faithful life na ini-aim natin kung gumagawa naman tayo ng karumal-dumal at nananakit tayo ng damdamin ng tao. Tandaan natin, ano man ang posisyon natin sa buhay, ano man ang meron tayo, tandaan natin, pag tayo ay kinuha na ni God, iisa lang ang madadala natin. Alin yon? Yung size ng body natin. Ano man yung meron tayo, ano man yung pinaghirapan natin, that is sad to say, lahat ng yan ay maiiwan lang sa family member. So, what we should do is, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Dahil yung kabutihan na magiging resulta ng ating mga ginagawa, yun ang pinakang frame na aalalahanin nila about sa atin. Yes, and that is the fact of life should be. Huwag tayong masyado mapagmataas. Katulad din nung, ito guys ha, kasamahan ko to dati sa office namin dito sa Makati. And then, parang long lost friend ko siya. At the same time, ninang siya ng bunso ko. Dahil lang dito sa social media, kasi yung kanyang founder, no? Ilang beses ako hinomiliate sa live broadcast ng kanilang member. Itinutulungan ko lang naman yung kanilang member na dumami yung viewers at mag-invite ng mga viewers, ganun. And then all of a sudden, nag-appear siya and then the founder took some nonsense, you know, about me and some, you know, he kept telling ng yung mga nakakasakit ng damdamin ko, but I ignore that. But that is not once, twice, thrice. It's quite frequent, no? So, to cut the story short, binaliwala ko lang yon. Pero ang masakit, yung member mismo, ito na nga, itong ex-colleague ko na to, nag-text sa akin para lang sabihin na, i-unblock mo yung aking founder kasi mabait naman siya. Ha? Hindi niya alam kung gaano nasaktan yung puso ko nung hinumiliate niya ako through social media na nasa screen ako. Nasa screen ako kasi nag-join ako sa live broadcast, no? So, napaka-selfish, no? I mean, sa akin wala na yon. I mean, napag-uusapan lang natin. So, what we point here is, maging mabuti tayong tao. Huwag tayong maging mayabang, no? Huwag nating ibaba yung reputasyon ng kapwa-tao natin dahil lang sa may gusto tayong i-aim. Pilitin natin na mag-aim tayo ng something at the same time, tinataas natin yung kapwa natin kahit sino pa siya. Yes. That is the best that we should do in this life. At sa pamaraan na yan, mapapasaya natin si God. Alam nyo ba guys, yung konting gumawa tayo ng kabutihan, that is honorable sa ating Panginoong Hesus. At pag gumawa naman tayo ng something na nakakalungkot sa ating kapwa, nululungkot din si God. Kasi hindi yun yung gusto niya mangyari sa mga tao na kinrate niya dito sa mundo. So, alam nyo guys, ako, normally, sa mga nangyayari na katulad ng mga ganyan, iniiyak ko lang yan. But I promise myself not to broadcast to anyone else kasi ayoko ng fabrication story. So anyway, humahaba na yung video natin. And thanks for watching and have a good day everyone. I love you all. God bless.